Magandang araw sa inyo. Ito ulit si Dr. Carol Taruk, isa kong obstetrician gynecologist. Ano nga ba ang collagen? Bakit nga ba maraming taong umiinom at gumagamit nito? Ang collagen ay isang protina na nagpapatibay ng iba't ibang tissues sa ating katawan. Ito ay natural na component ng balat, ng buto, ng mga litid, tendon, muscles, blood vessels, at ibang organs, kamukha ng heart, kidney, gallbladder, at intestines. Ang collagen ay galing sa Greek word na kolla, na ang ibig sabihin ay glue. Tama po, ang glue na ginagamit natin na pandikit ay gawa sa collagen. Pwedeng galing sa balat, sa buto, at iba pang connective tissues ng animals. Ang collagen ay ginagamit sa iba't ibang bagay, kamukha sa pagkain. Ito ang component ng gelatin. Ginagamit siya para gumawa ng strings ng mga musical instruments, kamukha ng gitara. Ginagamit siyang fillers sa plastic surgery na ini-inject sa ilalim ng balat para mabawasan ng wrinkles. Ginagamit siyang dressing o pantapal at panahi ng mga sugat. Ano ba mga tulong na binibigay ng collagen sa ating katawan? 75% ng balat natin ay collagen. Itong dahilan bakit firm, elastic at glowing ang ating balat. Habang tayo ay nagkakaedad at nababawasan ang pag-produce ng balat natin ng collagen, ang balat natin ay unti-unti nang nagiging dry, nagsasag at may wrinkles. Ang collagen din ang dahilan kung bakit gumagana ang ating joints o kasukasuan. Pag nabawasan ng collagen, mahirapan tayong igalaw ang ating mga joints, mahirapan tayong ma-stretch ang ating katawan, at pwedeng makaramdam tayo ng pananakit pag ginalaw natin ito. Ang collagen ay importante para matibay ang ating mga buto, para siyang scaffolding at cement ng buto. Kung mabawasan ng collagen, ang buto ay hindi siksik, ito ay marupok at madaling mabali. Ang collagen ay parte rin ng muscles. Isa ito sa dahilan kung bakit buo at malakas ang muscles. Ang collagen ay nakakatulong din para ang mga ugat natin ay elastic at matibay. Dahil dito, nakakatulong din siya para hindi mataas ang blood pressure at maiwasan ang heart disease. Ang collagen ang nagpapatibay ng ating mga kuko. Ito rin ang dahilan kung bakit matibay at makapal ang ating mga buhok. Ano ba mga nutrients na kinakailangan para ma-produce ang collagen? Importante ang mga amino acids o protina na proline at glycine. Ang proline ay pwede manggaling sa egg white, wheat germ, dairy products, cabbage, asparagus at mushroom. Ang glycine ay pwede manggaling sa pork and chicken skin at sa gelatin. Para makagawa ng collagen, kailangan din ng vitamin C, zinc at copper. Maraming vitamin C sa mga prutas, gulay, bell pepper. Maraming copper sa mga organ meats, kamukha ng heart at liver. Mataas ang zinc sa beef, lamb, pork, beans, nuts at seeds. Ano ba mga bagay-bagay na pwede makabawas ng ating collagen? Ang mga pagkain daw na may mataas na refined sugar ay pwedeng makasira ng ating collagen. Ang sobrang exposure din daw sa araw ay pwede maging dahilan ng pagkasira nito. Hindi rin maganda ang paninigarilyo. Hindi rin maganda ang sobrang stress. Higit sa lahat, ang aging at menopause. Sinasabing ko nga isang tao daw ay may isang healthy, well-balanced diet, hindi na raw kinakailangan ng supplement. Sa mga tao naman na gustong mag-supplement, huwag niyong kakalimutan na importante rin na meron kayong healthy diet. Importante na hingin muna ang advice ng inyong doktor. Ang mga supplements na available sa market ay pwedeng pills or tablets, merong powder na hinahalo sa mga drinks, at meron ring drinks na meron ng collagen. Ang mga supplements na to ay pwedeng galing sa mga connective tissues, bones, or skin ng animals. Pwedeng galing sa baka, sa baboy, sa chicken, o sa isda. Ito ay hydrolyzed or nasa peptide form. Dahil ito'y dinurog na, marami na rin pag-aaral na nagsasabing ang mga supplements na to ay totoong nakakatulong para gumanda ang balat, mas elastic,
firm, less ang wrinkles, at mas glowing. Sinasabi ding totoong nakakatulong ito sa osteoarthritis, nababawasan ng pananakit at stiffness ng mga joints. Pwede raw lumaki ang muscles basta isabay ito sa strength training exercises, pwedeng mas tumibay ang mga kuko, at pwedeng kumapal ang mga buhok. Ang kadalasang nire-recommend na dose ay between 2.5 to 10 grams per day. Sinasabing ang magandang effect nito sa katawan ay makikita na after 8 to 12 weeks. Sinasabing pwede itong inumin hanggang 5 to 6 months. Mayroong tinatawag na bovine collagen. Ito ay galing sa connective tissues ng cow. Ang most common side effect nito ay allergy. Meron ding marine collagen na nanggagaling sa isda. Ang vegan collagen ay galing sa genetically engineered bacteria or yeast. Ang lahat ng mga ito ay considered safe naman. Sana naging malinaw na sa inyo ang mga kaalaman tungkol sa collagen. Abangan niyo po ang mga susunod pa namin mga videos. Maraming salamat po.